Yes, magandang malamig na umaga mga bossing. And speaking of Christmas, meron lang akong gustong isang pag-usapan tungkol doon sa yun, yung mga previous na ginawa ng administrasyon ni PRRD na kino-continue ng current administration. So yun naman ang ating ina-advocate, yung continuity, which is lagi naman natin hina-highlight. And as promised, pag may mga nakikita tayong maganda na nangyayari or ginagawa ng current administration, tinitake natin yung opportunity to upload it and binabatikos naman natin kapag may mga hindi tayo magandang nakikita. So kapag tama, palakpakan; kapag mali, banatan. Now, nung panahon ni PRD, mga boss, ay ang administrasyon niya ay inopen yung Malacanang sa tao dahil ang tawag nga sa Malacanang is the People's Palace. So, binuksan niya yung palasyo para sa lahat ng mga gustong bumisita dahil bilang worker ng gobyerno, binalik niya sa tao yung Malacanang, which is ang dapat na may-ari is yung mga tao. Dahil katulad ng sinasabi natin, kung walang Pilipino, walang gobyerno na i-govern yung mga leader ng bayan natin. And tayo ang naglalagay ng mga leaders sa ating bansa. So, that being said, nakakatuwang isipin dahil napag-alaman natin na may mga programa ang administrasyon ni PBBM to continue yung pagbabalik ni PRRD noong Malacanang sa tao. Meron po silang dyan sa Malacanang na pasimbang gabi. Meron din silang mga pa-event para sa mga bagets. Meron din silang mga pakain para sa mga Pilipino na gustong ma-experience yung Malacanang. So, talagang ipinapa-feel naman nila siguro talaga sa tao na sila ay para sa tao, kaya inaaya nila yung mga tao to go to Malacanang, to experience Malacanang, and to experience the Christmas on Malacanang. Before, concert, but now, maganda kasi Pasko, meron silang pamisa, and then meron din silang mga pa-rides para sa mga bagets. So napakaganda nun para sa akin, yung ma-experience ng mga kabataan yung Malacanang na magkaroon sila ng mataas na pangarap to lead the country and ibalik sa tao yung dapat para sa tao. So napakagandang napakagandang proyekto niyan mga bossing, kaya kailangan tayo bilang taxpayers natin yung ginagamit talaga natin yan or ni-utilize natin yung mga ganitong opportunity. Lalong-lalo na alam naman natin, syempre, gumagastos din ang gobyerno dyan. So since gumagastos ang gobyerno, dapat tayo yung unang nakaka-experience nung pera na ginagastos ng gobyerno para sa mga proyekto. So ito, para sa lahat, malayo, malapit, punta ng Malacanang, gabi-gabi to experience yung carnival na na pwedeng ma-experience sa mga kabataan. Libre po yan, and traditional na simbang gabi. Tapos dyan sa Palace Grounds mismo yan gaganapin. Talagang may mga caroling na magaganap daw dyan. Yun nga, since naging kaugalian na daw ng mga Pilipino yung pagtanggap ng mga bisita na nagsi-celebrate itong Kapaskuhan, yan yung kanilang ginagawa ngayon. Well, it's something na sa kabila ng mga nangyayaring kaguluhan sa bayan natin, meron pa rin tayong, kumbaga, hindi pa rin natin nakakalimutan yung spirit of giving, spirit of caring, and of course yung talagang kasi ang Pilipino family oriented. So iparamdam natin sa bawat isa that we are one big family celebrating this Yuletide season. Ganun naman tayong mga Pinoy. Then again, this is something na we should grab as an opportunity because marami tayong mga hindi magandang experiences in the past, and ito yung season para talagang makalimutan natin pansamantalahan. And if this project can
make us forget every bad experience that we've had this 2023, that's a good thing. Alright, so hanggang doon lang muna tayo. Pasensya na, hindi tayo nakakapag-live lately. And bumubuti-buti na ang ating kalagayan. Tayo ay hindi na masyadong inuubo. Kaya I'm sure magta-live na tayo siguro. Again, Merry Christmas to all, and you deserve to be happy this Christmas. Thank you.